Madalas ako makakuha ng email or message na nagtatanong kung ano kaya ang na-experience nila or kung ano yung mga kababalaghang nangyari. Nung simula ng podcast, kadalasan may mga ready ako na sagot. Pero na-realize ko pagkatapos makapag-usap sa mga taong nasa paranormal field or nasa paranormal investigation na hindi ganun kadali makapagbigay ng sagot sa mga nangyari. Ngayong gabi makakausap natin uli si Sir Theophilus ng Paranormal Philippines. Mapapag-usapan namin ang paraan ng pag-investigate nila, ang mga danger sa self-taught sa paranormal, at kung ano-ano pang paranormal na topic. Enjoy! Okay, ngayong gabi, ang ating guest ay isang return guest natin to. Actually, ang rason kung bakit na-invite ko ulit si Sir Theo ng Paranormal Philippines. Kasi sabi ko nga sa kanya, napakinggan ko yung interview niya sa Think Talk Tea, if tama ako, sa YouTube. And sabi ko, ang dami pala namin hindi na pag-usapan. Ang dami ko hindi natanong kay Sir Theo regarding sa paranormal, regarding sa mga ilang bagay na, again, baka medyo surface level pa lang na pag-usapan namin noon. First time namin mag-uusap kasi noon. So ayun, so ang dami kong itatanong, Sir Theo. And ayun, good evening, sir. Salamat sa pag-accept ng ating invitation. Yes po, basta sa inyo, Sir Nick, okay po. Siyempre, isa sa mga makabuluhang conversation kasi na nagkaroon ako, interview is yung paranormal podcast talaga. So, Ay, hindi ka talaga manghindi yan. salamat naman, sir. Pero sa akin, sir, ang daming, feeling ko madami tayo, hindi rin ako natanong, I think, baka kasi medyo, I think may time limit tayo noon, hindi tayo yung schedule natin noon, baka mas busy lang noon. Pero ito nga, sir, ngayon, ready na ako. Mas marami na akong tanong. Pero sir, baka gusto yung kwento, kasi meron kayong upcoming na ghost tour. Bakit nyo naisip gawin? Kasi parang, tama ba, sir? First nyo to na inorganize na parang ganyan? Hindi naman, Okay. pero parang medyo matagal-tagal din after pandemic. Kasi ginagawa talaga namin siya before pandemic pa. Kasi yun yung way namin para makipag-fellowship or makipag-meet sa mga followers namin. And then, para rin siguro makakilala ng ibang mga tao na may kaparehas na mindset. And then, para rin makapagturo sa kanila. Kasi before, wala kaming mga online class. Parang ginagawa namin sa Ghost Tour yung mga quick lectures. Yes. Pero ngayon, meron na kaming online class Meron ako naging past guest. Sabi ko, na-invite ko tonight. Sabi niya, naku, direct, teacher ko siya ngayon. Sabi niya. So, hindi ko alam anong class yon, pero sabi niya, teacher ka nga daw niya ngayon. So, pero sir, ba't niyo naisip sa Intramuros gawin itong tour na to? Actually, meron kaming poll. So, Okay. may botohan na nangyari. Pero, Intramuros talagang maraming bumoto. Pero personally, I think okay din naman yung Intramuros kasi dyan ako nag-start nung bagong-bago pa ako sa paranormal Wala pang Paranormal Philippines. Okay. Yung pinakaunang training ground ko talaga is Intramuros talaga. Paano training, sir? Paano training yan? Kasi nung nag-start kasi akong paranormal researcher, tapos parang nakakilala ako ng isang grupo. Binuo kami before para sa mysterious sana yun Meron Okay. kaming, parang bago magkaroon ng definite team yung misteryo sa GMA7, Yes. binuo kami yung third batch nung team paranormal. Pero hindi kasi na-go through kasi kilala naman natin kasi na talaga yung mga naging official na member ng misteryo. Yes. So yun, training namin kasi before, after yung sa mga online lectures namin, kasi hindi naman kami, magkakaiba-ibang lugar kami. Yung Intramuros is yun talaga yung pinakauna naming meet up as a group. Tapos doon din kami nag-train talaga na, kumbaga tinest yung mga abilities namin kung sino dito yung clairvoyant, sino yung clairsentient, Okay. sino na yung psychic, mga ganon. Oo. Actually, sir, sobrang na-appreciate ko nga. Meron kang shinare sa Facebook mo na libro na Multo, Thought Forms at iba pa kay Sir Ruel Ruiz, the late, tama ba, sir? Late, nag-pass away na siya. No? So,
Doon ko lang nalaman yun kasi shinare mo nga. Tapos parang sabi ko, ang ganda ng librong to. Hindi ko alam kung may kopya pa siya ngayon. Pero para sa akin, ang ganda nung atake niya na may konting comedy, di ba? I mean, sa Oo, pag-explain oo. niya, di ba? Pero to the point yung mga diretso siya magturo. So, kasama siya sa dun, sir, sa mga naging mentor mo ba? Or kakasabayan mo? Oo. Oo. Actually, ang pinaka-mentor ko naman talaga si Ate Sharon. Yes, Pero oo. before pa ako maging estudyante ni Ate Sharon, naging estudyante na rin ako ni Rowel Ruiz. Mm. And yung, although sa Cebu kasi siya nag-base, kahit hindi siya Cebuano, yung Molto Thought Forms at iba pa, ang isa sa mga naging malaking, tawag dito, yung kumbaga naging impact sa akin, Mm-mm. naging malaking influence sa akin as a paranormal investigator, yung librong yun. Kasi yun Okay. talaga yung nagpamulat sa akin na, hindi pala naman nakakatakot yung paranormal investigation kasi Oo. meron naman palang lessons about that, kung sino sila, paano Yes. sila i-deal yung mga ganon. Tsaka yung libro na yun kasi is concise siya pero totoo kasi na naipakita rin ng libro yung personality ni Oo, oo. ni Rowel Ruiz. Kasi si Rowel Ruiz, siya yung director din before nung show ng Inig. Okay. Siya talaga yung nasa likod nun, ng show na yun. And then talagang may alam din talaga siya sa paranormal. Kasi nag-aral din siya ng mysticism, talagang internationally talaga siya. Hindi lang sa Pilipinas, talagang active siya internationally. Mm. Kasi parang sa akin hindi siyempre, I'm sure, sir, ikaw na-experience mo naman yan, may mga libro about ghosts o libro about konti nga sa elementals, di ba? Pero sa kanya, kahit ganyan yung parang approach niya nga, na very conversational yung approach niya, malalim Oo. yung pagka-explain niya sa thought forms. Kasi hindi, yun nga, isa sa mga tatanong ko si mamaya, sa thoughts mo doon, sa thought forms, is Mm. hindi lahat, parang hindi lahat iniisip na posibleng, kagaya nun, mamaya isa tatanong ko is, anong feelings mo sa ganun na parang, minsan kasi I think yung mga ibang nakikita ng tao sa mga schools, minsan sa call centers nga feeling ko, yung mga bata, again, hindi ko Oo. dinidismiss. Siyempre, kailangan, alam ko naman sa'yo, mas investigation ideally ang approach, di ba? Pero tingin ko yung iba Oo. doon, parang thought forms na nabubuo na ng mga tao doon eh. So, anyway, mamaya, Oo. di ba? Tingin mo, sir, ganun ba? Actually, oo. Mm. Kadalasan nga talaga sa mga haunted na mga lugar na sinasabi na yung may mga nakatira pa, Mm. kadalasan talaga thought forms eh. Mm, mm, mm. Kahit sabihin natin may mga abandoned, meron ding mga thought forms. Pero kasi, yun talaga yung nakikita kong pinaka-common talaga na nagmamanifest sa mga haunted na lugar. Ang thought forms kasi talaga is madaling malikha Mm. dahil regardless kung buhay man o patay na yung tao, kaya talaga makalikha ng thought forms. Mm, mm. Yun nga eh. So, yun ang medyo pinupush ko, pinupush ko talaga. Pero minsan yun ang gusto kong sabihin sa iba na, baka yung nakikita nyo, hindi na yan yung, kumbaga, kaluluwa nung kung nag-pass away nga o ano. Or minsan nabubuo Mm. na lang talaga nung, ay, alam mo ba sa floor na ganito, may ganyan. So parang, di ba, minsan feeling ko nabubuo na rin ng tao yung ganun eh. So, kagaya nun, sir, kung Mm. sa investigations nyo, kasi iba-iba naman ang style syempre per group, di ba? Pero sa Paranormal Philippines, pag pumunta kayo sa investigation, usually, sino-sino yung mga kasama nyo? Anong player senses yung ideally na mix? Kung may mix ba kayong habol? Kami naman kasi, marami kaming admin, marami kaming leaders sa Paranormal Philippines. Mhm. Nagkakasundo naman kami sa Okay. mga idea kasi may confirmation din kami kung ano yung opinion ng isa. Although naniniwala tayo sa mga sentient na mga nilalang, no, yung mga Yes. spirit. Yes. Kasi yung mga thought forms, kadalasan talaga, aware naman kami na thought forms talaga karamihan. Mm. Like, pag may mga guestings kami, kadalasan ang tanong sa amin, dito ba sa building namin, meron ba dito multo? Now, lagi ka yung tanong eh. Yes. Oh. Lagi ko naman din sinasabi, siguro baka yung iba magtataka, bakit laging thought forms? Kasi yun yung mga bagay na nalilikha sa mga corporate na mga lugar, madalas thought forms talaga kasi nandiyan yung stress, nandiyan yung Yes. emotion. So, hindi maiiwasan. Although, kapag ang isang lugar naman ay may history talaga, pwede naman din talagang magkaroon ng mga spirits. Oo. Lalo na yung mga namatay na, ganun, Mm. namatay dahil sa trahedya, yan. Mm.
Talagang may mga sentient yung mga nabubuong multo naman pag gano'n. Paano nyo, pero pag ganun sir, kunyari yun nga, nagpupunta kayo investigation, ano yung usual mix nyo of clear senses na pupunta? Or depende sa kaso yun? Okay. So, sa abilities naman, Yes, abilities po. wala naman kaming wala naman kaming ano, kumbaga specific na, "Oh, ito kailangan Oo. clairvoyant or Yes. clairsentient lang." Oo. Pero sa team paranormal kasi minsan nung before, bago pa magkaroon ng Paranormal Philippines, ang pinapadala talaga namin sa mga kaso related sa case. Halimbawa, about sa mga nagpapakita, papadala namin clairvoyant. Pero sa Okay. amin wala namang gano'n sa Paranormal Philippines kasi ang approach kasi namin is lahat naman holistic naman, eh. Yes, yes. At nagbabase rin kami sa scientific, babase rin kami sa biblical. So, talagang wala naman talagang specific na kung sino yung available, yun ang ipapadala Oo, namin. oo. Yun nga naisip ko parang, what are the chances na palagi kayo may mahahanap na kunyari merong, kailangan makakita dito o kailangan nakakarinig lang dito. Parang hirap hagilapin rin pag inisip mo. So may Oo, scientific, gano'n talaga. Tsaka scientific. trained naman lahat. Yung Oo. mga students naman, trained naman lahat sa lahat ng approach. So, magaganda naman yung nagiging resulta sa kanila kasi mayroon mga ghost hunter na estudyante na nung natuto na, ay mali pala yung ginagawa ko. Oo. Natatawa na lang sila sa sarili nila na kasi dati hinahamon pa daw Hinahamon mo. nila. Oo. Oo. Correct. Yun nga. Pero ito sir, sorry pa skip ako pero naalala ko lang kasi pag ang nangyayari sa akin ngayon, pag meron nag-inquire tapos kunyari sabihin, gusto ko po tingin ko meron akong sensitivity or parang ability tapos gusto sabihin nila saan ko pwede i-develop, ganun. Isa sa mga pinapasa ko nga sa sinasabi ko, baka gusto nyo contact ang Paranormal Philippines. Ito yung Facebook page nila. Pero ngayon nga na na-mention mo, hindi ko alam to, na parang meron kayong mga classes na rin. Yung mga gusto, sir, papaano silang parang pwede mag-apply for that? And ano yung parang, kunya may cost ba siya? Parang paano yung ganun, sir? Ito ang kinagandahan sa amin sa Paranormal Philippines kasi hindi naman kami talaga physical institution. Yes, Tapos hindi naman namin pinagkakakitaan talaga yung ganito. Actually nga, sa tagal na namin hindi pa kami established kasi nga hindi kami after money, and I think that's one of the reasons din bakit existent pa ang Paranormal Philippines kasi karamihan ng paranormal groups nag-disband or Yes. hindi na active kasi dahil nga sa issue sa pera, issue sa gustong sino yung mas sikat. Sa amin kasi pantay-pantay kasi kami. So ako mismo yung founder, no? Yes. Ako yung leader. Pero wala akong mindset na ako yung pinakamagaling. Ako yung leader nyo, ako dapat sundin nyo. So as you can see sa page, ang daming mga admins nagpo-post. Hindi lang ako, nandiyan Yes. si admin Chris, Si Chris. saka si Gabriela. So lahat kami level, magkaka-level kami. Respeto naman bawat isa. At hindi kami after money. So kapag may mga estudyante sa amin, hindi namin sinisingil. Oo. Libre lang po talaga yung klase namin, no? Wala Okay. pong bayad ito. So online class lang din, tsaka wala kaming specific time na, halimbawa, umaga, gabi ang klase. Kasi lahat busy. Oo. So ang usual na pinapagawa ko sa kanila mga task. Tapos may mga lectures na sinusulat sa notebooks, gano'n. Okay. Ganun pala. So, Mga visuals. So pwede sila sir para mag-contact sa page, parang join sila sa page tapos contact na lang sila kung gusto nilang further. Kasi I'm sure sa mga nakakausap ko naman, talagang in general, pansin ko lang, in general, karamihan na nakakausap ko na nag-share is just because na-experience nila to, gusto lang nila maintindihan. Pero may ilan na gusto nilang i-develop. So sa mga nagtatanong ng ganun, yun nga, sinesend ko sa inyo po, sinesend ko sa ibang groups, kagaya ng, I'm sure familiar kayo sa Lightseers or sa ESP. Pero yun, so iba-ibang, kumbaga iba-ibang style eh. So kung ano yung feel nila, doon sila mag-approach. Pero for me kasi parang, yun nga, sa inyo, na nami-mention ko sa kanila is, may Facebook group kayo. Kasi yung iba, syempre parang, mas sa events sila nagpo-post, ganun. Kasi, Wala naman pong problema kung gusto rin nila matuto sa ESP o sa Lightseers. At wala rin problema kung gusto nila magbayad. May certificate din naman yung mga yun. At saka mga professional din naman yung mga teachers.
Ang ano lang naman do'n siguro maikli lang din naman yung klase. Sa'min kasi medyo based din sa schedule ng estudyante. So, minsan tumatagal ng 1 taon, 2 taon yung klase, Hmm, gano'n. mm. Ano yung O kaya oh, gusto nila sige. mabilis na klase, Oo, gano'n. Puwede sila dun sa oo, light years or sa oo. ESP. Pero sa inyo, Oo. sir, ano yung usual na parang classes niyo? It's about psychism rin lang or may iba bang deeper na ano? Hindi, actually, ang kaya matagal Mm. kasi ang dami naming pinag-aaralan tsaka yung Yes. approach kasi namin 'di ba holistic 'no. Yes, yes. Oo. So, sa amin ito medyo awkward hindi siguro katulad sa ibang grupo. Mm. Kasi tinuturo namin sa grupo namin yung Bible. Okay. Oo, 'di ba medyo weird bakit may Bible, Mm, mm. scientific, tsaka siyempre yung paranormal kasama na diyan yung ESP. Oo. Kasi ang reason kung bakit gano'n kasi madali lang magturo, madali lang din matuto about the paranormal, pero yung safety Yes. mahirap. Kasi Oo. ito, i-share ko lang sa'yo directly. Mm. Ako kamuntikan na akong mabaliw. Na-mention mo Kasi nga yun, oo. nung na-train ako sa team paranormal, okey maganda, exciting, Mm, adventure, mm. masaya. Natuto naman talaga ako sa maikling panahon kaya lang hindi naituro sa'kin yung safety Yes. and precautions. So, Okay. yun yung naging reason bakit uncontrollable yung naging effect sa'kin nung mga training ko, nung mga Yes. lecture sa'kin. So, yun yung tinuturo namin sa Paranormal Philippines kasi kahit si Admin Gabriela is ganun din yung nangyari sa kanya, self-taught, may mga pag-aaral siya na nag-lead sa kanya sa kamuntikan din siyang mabaliw. Oo. So, dun kami kasi nagkatagpo, kaya rin kami nagkakilala kasi may common denominator kami and na-realize namin na hindi rin pala basta-basta tinuturo lang yung paranormal, dapat meron ding precaution. So, Yes, oo. kaya ang Bible tinuturo namin siya kasi merong tinuturo doon yung paniniwala sa Diyos which is a requirement din talaga for protection. Yes. Tapos yung pagiging 'wag masisilaw sa pera, 'di ba Oo, yung oo. tinuturo ng Bible, 'wag masisilaw Oo, sa pera. So, oo. kaya kami buo pa, 'yan yung pagiging humble, tinuturo ng Bible 'yan. Kasi may mga grupo kasi na pagalingan, mas magaling ako, mas marami akong experience. Yun yung Mm. nagiging reason bakit di tumatagal yung isang group. Yes. I think yun nga yung 'pag may ego na pumasok, eh, 'no? Pero let's say sa gano'n, sir, kailangan ba kung let's say mag-join sa group, hindi naman as a student, mag-join sa group, Mm. kailangan bang may religion? Puwede siyang hindi necessarily Catholic or Ah. Christian? Oo. Actually, magandang question 'yan kasi may mga Muslims kaming students. Okey, okey. Meron Oo, kaming Buddhist na students 'no. oo. So, lagi bago mag-start ng class, ina-explain ko na hindi kami nagtuturo ng Bible para i-convince kayo na maniwala or mag-change ng religion. Yes. Kasi malaya pa rin silang mag-express ng sarili nilang opinion, yung Oo. belief nila. Ang sa'kin lang kasi din, ang Pilipinas is majority is Catholic tsaka Christian. So, Yes. kapag nagde-deal tayo ng mga paranormal cases kasi karamihan ng mga kliyente Catholic or Christians, Mm. kapag hindi natin naintindihan yung religion na meron sila, medyo nagkakaroon ng mga pangit na effect or result Yes. kasi nga hindi nai-establish o hindi na kumbaga nako-consider yung belief nung kliyente. Although Kliyente. may mga Muslims naman tayo, kung ang estudyante ay Muslim, at least nadadagdagan yung knowledge niya Mm. sa kung paano siya magde-deal sa isang Catholic kung siya ay Muslim. Yes. Kumbaga kung Buddhist ka ganun din. Oo, oo. So, yun lang naman, siguro hindi naman pangit din kasi hindi naman talaga ang goal nun is para i-convince sila mag-switch. Kasi kahit si Gabriela hindi naman, practitioner na Catholic although pinanganak niyang Catholic. Pero yung religion niya kasi ngayon is more on ano, Buddhism, eh. Okey, oo. So, ito matatanong ko, sir, kasi okey, so ako kasi may mga nakakausap kasi ako minsan na alam nila may podcast na ganito. Tapos 'pag nag-uusap kami, let's say mga Christian sila, so minsan ang ibabato sa'kin, nasa Bible 'yan, eh, gano'n sila sa'kin. Or Mm. kunyari may mga kausap akong, may mga comment, comment sa Mm. video.
na about ganun. So ako parang okay, nasa-challenge ako, okay sige, ako Katoliko ako pinanganak, pinalaki, pero hindi ako naging devout Catholic. Nakita ko, for me kasi personally, nakita ko yung hypocrisy. Hypocrisy ko, hypocrisy sa church ko. So, yun yung issue ko doon. Pero, so ako, hindi ko inaral ang Bible. Siguro sa eskwela, kasi Catholic school rin ako, alam ko parts of it. So, ngayon lang ako nagdi-deep dive sa Bible. And ito hindi ko alam, sir, kung ano yung stand mo dito. Pero, so, ang binabasa ko palagi, well, di yung palagi, paunti-unti ako magbasa kasi mabigat i-digest. May libro si Mauro Biglino. So, isa siyang, naging translator siya for the Vatican. Tapos, habang nag-translate siya, Italiano siya, habang nag-translate siya, may mga nakikita siyang parang inconsistent sa tinuturo ng Catholic Church. So, isa sa mga theory niya doon is, recently nga marami kayong post about this, about aliens. Ang paniwala niya, yung more of Old Testament, marami doon is about, tawag niya is paleo contact. Pareho sila ni Paul Wallis ng The Fifth Kind na, na YouTube. Na parang feeling nila, yung kwentong yun is about paleo contact na meron talagang advanced race na dumating before and marami sila. And tinrato natin silang gods. Kagaya nung sa Elohim nga, yung pagka-describe doon, yung ibang book sa Dead Sea Scrolls, ibang book sa Book of Enoch. Ano yung, meron ka bang ano doon? So, finifish ko lang, sir. Hindi natin na pag-usapan to, pero meron ka bang feelings doon sa part na yon with regards to the Bible? Well, technically, napag-usapan na rin na both about naman yung about sa alien. Yes. Technically, kung iisipin natin, ang Diyos ay alien din talaga siya kasi hindi naman Taga dito. tumitira sa Earth. Oo. Medyo magiging questionable lang siguro sa ibang Christian. Kasi may iba kasing Christian na by the book, no? Yes. Pero kung magiging open ka kasi sa ibang possibility at ibang mga bagay na hindi naman talaga lahat is nasasagot ng Bible. Yes. Kasi ang Bible mismo ang nagsabi niyan eh. Deuteronomy 29 verse 29. Maraming bagay na hindi sinabi o hindi pinahayag ng Diyos. Pero ang sabi lang doon is kailangan sundin mo lang kung ano yung nakasulat sa kautusan. Ganon. So technically, ano siya, yung Bible mismo ang nagsasabi, si Moses mismo ang nagsulat na aminado na hindi lahat nakasulat sa Bible. Okay. Although may mga nabanggit doon, hindi sinagot ng Bible yung ibang misteryo. Yes. So, marami rin ano sa Bible paranormal actually. Oo nga, oo nga. Yung word na paranormal kasi is wala sa Bible, pero yung idea ng paranormal nasa Bible. Yes. Oo. Like for example, yung mga ghosts, yung mga Oo. alien, yung mga multo mismo. Si Oo. Jesus mismo nagsabi siya nung nakita siya ni Tomas. Oo. Na si Tomas hindi naniniwala na nabuhay si Jesus. Sinabi ni Jesus, tingnan mo yung kamay ko. Ang multo, walang laman. So, maraming Christian nagsasabi, ang multo daw ay hindi totoo. Yes. Oo. Maraming Christian nagsasabi na Demonyo na. Oo. ang multo gawa. Pero si Jesus hindi siya nagagalit pag ang usapan ay multo eh. Pero, kasi di ba si Jesus pag heresy, o yung mga paniniwalang wala sa katuruan niya, galit na galit siya. Yun nga lang, yung mga manghuhula na sa labas ng simbahan, yung iba nagtitinda ng hayop, nagagalit siya. Kasi nga mali daw yung pamumuhay na yun. Pero bakit pag usaping multo, hindi siya galit? Kasi hindi niya dinedenay. Mali lang siguro yung pagiging by the book minsan kasi nakabase lang sa kung ano nakasulat. Pero yung ibang possibility, kailangan tingnan mo rin yung history ng Greece. Kung Yes. ano yung Correct. kung ano yung history, ano yung ugali o yung tradition nila about sa paniniwala sa multo kasi baka may iba silang paniniwala sa paniniwala natin. Hindi mo lang pwedeng ibasa sa Bible. Kailangan talaga pag-aralan mo yung history ng Greece, yung word, yung language. Yes, yung language. Kasi Correct. di ba ang Bible, ang dami ng translation. Correct. Oo. Kailangan pag-aaralan mo rin yung original na word na ginamit doon. So, ganun ka-complicated ang Bible eh. So, I think yun lang kasi, ang ibang Christian lang kasi is, sa ano na sila,
kumpiyansa na sila sa tinuro sa kanila. Oo. Hindi sila willing mag-aral pa kung ano Correct. pa yung bukas. Pero ako Christian ako Oo, Don't oo. get me wrong, Christian ako. Pero Yes. ang dami pa rin nakikitang inconsistency. Oo, oo. Yun nga yung sabi mo nga na hindi ko alam kung same ang feelings mo dito sa mga baka may mga naging case ka na ganito or may nakakahalubilo kang ganito na pag ako rin tinatanong, ano ba yung, kunyari, tatanong sa akin about ghosts, ganun kasimple, ghosts. Sabi ko medyo complicated yan, hindi ko masasabi yan na parang TikTok lang na in a few minutes ma-explain ko or parang near-death experience or reincarnation. Hindi ganun kasimple yun na ma-explain mo yan in a few minutes. So sasabihin ko, ito, panoorin mo, ito yung videos, may mga nakausap ako dyan. Kaya isa rin yung sa episodes mo, pinapadala ko minsan. Tapos sabihin nila, ang haba naman. So parang, ayun yun na matuto. So kanila, parang sabi mo nga, mas kampante na sila minsan na, kung yan yung nasulat dyan, or yan yung naturo sa amin, yun na lang. Ayoko na mag-isip pa. Which is sad Ito in a way. direct mo pa, ang nakakatawa pa, bakit sa Christianity ang daming denomination? Bakit sa Christianity ang daming religion? Hindi lang sa Christianity pa lang yan iba Yes, pa ako. yung iba pang religion. Yes, Sa yes. Christianity ang daming denomination, may Protestante, may Yes. Baptist, Oo, may born again, no? Kasi iba-iba rin yung interpretation nila. correct. Ito, ang multo, diyan pa lang dami ng Oo. hindi niwala. Pero doon pa lang sa idea ng trichotomy and dichotomy, ang dami na ring nag-aaway na Christian sa Christian. Yes, May oo. Christian na dichotomy, may Christian na trichotomy yung paniniwala. Oo. Ano ba yung dichotomy? Ang paniniwala na soul and body lang. Or soul and spirit ay isa lang. And then yung body. Ang trichotomy naman ay body, soul, and spirit. Okay. So, may context sa Bible na pag namatay daw ang tao, babalik sa Diyos ang spirit. Meron din ang katawan at ang kaluluwa may iwan sa lupa. 'Di ba? Yung gano'n. Tapos meron ding naniniwala kasi na ang soul and spirit ay isa. So, ang paniniwala nila na ang soul ay spirit babalik sa Diyos. Sa lupa yung katawan mabubulok. Oo. So, doon pa lang sa concept pa lang na yun, medyo tagilid na. Oo. Kumbaga nagkakaroon na ng conflict. Ako Christian ako, naniniwala ako sa heaven and hell. Pero pagdating sa ganitong mga usapin, open ako sa paranormal, sa mga multo. Kasi naintindihan ko yung concept ng multo So kung ako as a Christian, naniniwala ako sa trichotomy. Okay. Pero madaming Christian na hindi alam yun. Yes, oo. Kasi nga, kampante na sila sa, sabi sa amin pag multo, demonyo ang may gawa. Oo. Di ba? Ganun. Alam nyo, ang dami rin nag-reach out sa akin na Christian. Nagme-message. So, sino ang may kasalanan dito? Yung mismong Christian na lumapit sa akin dahil nalilito siya or yung pastor na nag-cause ng confusion sa tao kaya siya lumalapit. Di ba maraming Christian, aminin natin, pinagbabawal sa Christianity ang albularyo. Yes. Pinagbabawal sa Christianity ang paniniwala sa multo. Pero bakit ang dami pa rin Christian ang lumalapit sa mga albularyo? At meron pang ibang Christian na nagsisimba pero nagtatanong paano ma-open ang third eye. Oo. Pero tinuturo sa Bible na bawal. Yes. Kasi nga, nalilito sila. Yes. Kasi mali yung approach. Lagi kasing sinisisa sa demonyo. Correct. No? Kasi hindi naman kasi lahat demonyo. Minsan mental problem. Yes, Minsan, hindi pa pwedeng sabihin ng pastor na siguro magpa-psychologist ka. Oo. Di ba? Automatic demonyo. Kaya confuse yung yung tao, lalong naliligaw ng landas. So, there's always a proper way to approach things. Kaya dito sa amin, sa Paranormal Philippines, yung mga solution namin parang sinulat na reseta ng doktor. Oo. Ibigay namin kung ano yung approach na tama doon sa kaso niya. And then kung hindi gagana, babalik siya. Panibagong reseta na naman. Oo. Anong ito hindi ko yata natanong ko to last time, pero ano yung mga pinaka-unusual na kaso na na-handle nyo? Na parang, uy, bago to parang hindi lang siya multo, hindi lang siya elemento, pero medyo kakaiba.
Meron ka ba maisip dyan, Sir Theo? Sa amin, medyo Oo. realistic kami. Oo. So, halimbawa, bigyan kita ng sample. Meron akong may kliyente, babae siya. Nag-message, inaatake po ako ng Incubus. Mm. So, ako medyo maingat ako kasi lalaki ako eh. Yes, oo. So, meron po ba akong makakasama dyan na babae or kahit yung asawa niya na lang po or kung sino pong kasambahay na babae na pwedeng sumama sa akin habang nag-investigate. So, Yes. yun, okay kami. Tinamahan ko siya sa kwarto kasama ng yayang babae, tapos nag-investigate kami. Tapos nag-conduct ako ng investigation, history, background, yung kwento ng babae. Yun pala, meron silang hindi pagkakaunawa ng mister niya. Okay. Nagkakaroon na sila ng pagkakalabuan, tapos hindi na sila nagsasama sa isang kwarto. Okay. Nagko-co-parenting na lang sila. Okay. And then, patunayan niya talaga na babae talaga yung mister. Okay. Tapos, somehow, na-identify ko na yung nagkukos pala ng attack sa kanya is yung anxiety, tsaka yun bang wala na silang Yes, romance. contact. Oo, walang contact. So ang explanation ko sa kanya doon is, dahil wala po kayong contact and wala na kayong romance ng mister mo, nagkakaroon ka ng nakakabuo ng spirit. Yun yung nagpumapalit sa posisyon ng asawa mo. Yes. Siya yung nagte-take advantage sa'yo. So, in order for this to stop, isa sa ways is makipag-ayos ka sa mister mo or walay na lang talaga kayo ng tuluyan. Oo. So, realistic, di ba? Hindi Yes, katulad very. ng ibang approach na Oo. sasabihin, may Incubus, basbasan natin, Yes, bless oo. natin. Oo. Hindi na resolve eh. Oo. Kasi laging ganun eh, di ba? Yung mga pinapakita sa TV, insenso lang. O, realistic tayo. So minsan pag inisip mo, yung nabubuo rin na entity or nabubuong energy. Kasi ako parang take ko dyan, minsan energy yan eh. Yung nabubuong ganun, minsan gawa rin natin eh. Di ba? Yes, exactly. Yung hunting natin, gawa natin. Isang halimbawa pa nito, Direk Nick, yung sa Labubo. Naalala mo yung nag-viral na about Yes. sa Labubo? Oo. Yung sinasabi din ng may mga nagsasabi na Christian na, Demonic. Yes. Labubo na. Kasi yung bata daw, nag-chat doon sa magulang na nakikita daw niya yung mga namatay na kamag-anak or tapos nag-chat ng mga weird na, halimbawa, pupunta kami sa araw kasi nandun yung mga namatay na kamag-anak, yung mga gano'n. So, somehow, nung pinuntahan ko kasi show to sa TV5 eh. Ako yung kinuha na resource person. Yes. In-interview ko yung mga bata kasi yun yung, nakikita kong rason. Di rason, parang ways para ma-identify bakit nila ginawa yun. Oo. So, based on my interview, tinanong ko sila is, nanonood ba kayo ng mga reels? Nanonood ba kayo ng mga children's shows? Yes po, nanonood po kami ng YouTube. Recently ba, may napanood ba kayo about sa isang character na pumunta sa sun? Yung Hello Kitty po, nagpunta po sila sa sun once nila. So doon pala, nakita ko na, oo nga pala, kaya pala nagkakaroon ng effect. Tsaka yung Labubo kasi, hindi nila ginawang decoration, ginawang laruan ng mga bata. Kahit saan magpunta, dala-dala, kinakausap. Nagkakaroon ng entity na, yung thought forms na sinasabi, nagkakaroon ng imagination. But sabi ko, wala pa namang manifest na totoong entity. Pero Yes. papunta na kasi doon eh. Doon na eh. Oo. Papunta na doon. So ang sinabi ko, ilibing nyo na lang po or sunugin yung ilayo ninyo sa bata. Kasi nagkakaroon na ng manifestation. So, Yes. meron akong realistic, meron ding paranormal approach. Oo. Which is for me better talaga na may grounded ka pa rin na approach. Kasi minsan, yun nga, kagaya na sabi mo, iba, babas-basa nila lang. Ito, Sir Theo, share ko sa'yo. Baka mainis iba dito kasi shinare ko na to last usapan namin. Pero ito, babalik lang ko sa Incubus kasi. Kasi ako, palagi ko rin, parang gusto kong ganun yung approach ko minsan in terms of analysis ng mga event. Ito, sa theory ko sa Incubus, parang sa ngayon, ito pala yung 4 na nakikita kong posibleng rason. I'm sure mas marami pang iba. Pero kasi, pag sa Incubus,
Yung una ko talaga, dati pa, yung una-una ko inisip, baka wala silang contact or wala siyang sexual Oo. activity, so may repressed emotion, dun lumalabas. Yun yung similar sa nangyari dun sa kaso mo. Pero minsan, feeling ko meron talagang energy na or spirit na nagfi-feed lang talaga dun sa sexual energy. Yun, theory ko yun kasi may ibang Oo. kwento na ganun lang talaga eh. So, may repressed emotion, yun na na-attract nila. May iba naman, I'm sure baka na-encounter mo na to, Sir Theo, may iba elemental assault talaga. May ibang elemental na, Oo, oo oo, no, meron talaga. meron. Kasi Tapos, 'di ba, yes, yan naman talaga ang spirits, eh, meron mm, silang consciousness. So, yes, malaya sila kung may magugustuhan silang oo, atakihin, 'di oo, maiiwasan talaga. oo nga. Ito yung medyo iba, hindi ko alam kung na-encounter mo na to. Nakwento sa akin to nung isang guest early this year. Nasa Korea siya, siya nakaka-sense siya ng spirits pag pumapasok sa certain space. Yung katrabaho niyang mag-asawa na Koreano, yung anak nilang babae, parang ina-atake, parang sinesexually attack pag gabi or something. So nagpatulong sa kanya, pumunta siya. So nandun lang siya, nakaabang siya sa bahay. Tapos biglang naramdaman niya may pumasok sa space niya na spirit na Hmm, papunta dun sa babae. Tinrap niya. Yun yung parang ability okey. niya, na-trap niya. Tapos nung kinakausap niya, lumalabas, coworker nila na nag-astral para mangharas. So pwede rin pala yun. Astral Puwede rin yun. harassment. Oo, oo. Oo, puwede rin talaga. Grabe. So I'm sure meron pang ibang possibilities yan. Pero yun lang, shinare ko lang yun. Kasi parang Hmm, hindi ka pwede mag-jump na, incubus entity kagad yan. Kailangan kagaya mm, nung sabi mo nga, parang investigate mo. Sir Theo, paano yung investigation process mo? Kung pwede mo share. Parang yung steps mo na oo. i-interview mo muna, tas gano'n. Ang una kong ginagawa, siyempre, meron tayong historical background Mm. interviews. Kasi puwede natin makita na possible ito yung naging reason bakit sila manifest dun sa Yes. tao. Pero Yes. siyempre ako ng ano rin, eh, spiritual approach din, eh. Minsan Yes. gagamit ako ng automatic writing. Okay. Wow. Automatic siguro medyo bago sa pandinig ng iba. Oo. Pero ito yung style na magsusulat ka habang nasa trance ka Yes. or magdo-drawing ka habang nasa trance ka. Mm, mm. Tapos kung ano yung magre-result puwede natin i-present sa client na ito yung may nakikita ba kayong ganito. Minsan ginawa ko yun, eh, nag-drawing ako. Mm, Tapos pinakita ko sa kanila yung drawing ko. mm. Ito po yung nakikita ko nung 3:00, ganyan. Mm, mm. So, nagko-connect naman. Automatic writing naman, kumukuha ako ng mga notes na puwede kong i-connect doon sa cases. Minsan Yes. gagamit din naman ako ng mga tools like EMF detector, Mm. dowsing rods. Yes. Tapos siyempre hindi mawawala yung scientific approach. Yan, ganyan Yes. yung approach ko. Tapos after niyan, gagawa ko ng conclusion. Minsan after na ng investigation pagka-uwi sa bahay, after kong i-explain sa client kung ano yung dapat gawin, Mm. may follow-up. Tapos siyempre 'pag hindi naging effective, kontakin nila ulit kami, babalik kami after a month or Okay. kung ano yung result ng ano namin, kung effective ba o hindi. Saka namin gagawan ng mas advanced na approach 'no. Kung hindi siya basic lang sa umpisa, kumbaga standard style ng approach lang na investigation. Pero 'pag seryoso na siyempre saka yung kailangan na ng labanan, yung Oo. war siyempre 'di Oo. ba 'pag nakita natin na may entity talaga, Yes, yes. kailangan labanan 'yan, eh. Oo. So, saka tayo gagamit ng mga approach na advanced na sa paranormal investigation. Yes. Parang nung ine-explain mo nga yan, parang na-realize ko, minsan ako, aminin ko, guilty ako na pag may nagtanong sa akin, meron akong set, nung simula ng podcast, may set ako mga sagot. Baka gusto mo try ito. Pero after a while na nga, nare-realize ko, kaya ginagawa ko ngayon, papasok ko na talaga. Hindi enough na ikwento nila sa akin yung nangyayari. Kailangan, kagaya na sabi mo, kailangan meron kang Mm, historical mm, bina-background check, na alam mo muna yung kwento. Siyempre, wala ako ng spiritual approach kasi wala naman akong ganyang, let's say, mm. sensitivities. Oo, Tapos, kung scientific approach ko, kulang pa rin for me yun kasi hindi ko nilagyan nung spiritual angle. Kaya ang ganda nung sa mm, inyo na pareho, sabay, kasi
I think mas nag-work yun eh. 'Di ba? Alam mo ba, sinork yan sa kay Carl Cervantes, Yes, oo, okay, Sir Carl. yung Filipino psychologist. Yes, oo, nakausap ko siya. Natuwa siya kasi estudyante siya ni Father Bulataw. Yes, oo, oo. So, ito rin daw yung approach ni Father Bulataw. Mm. Natuwa siya. So, nagkaroon kami ng connection. And then, sana, collaborative. Madami namin mga plano. Mm. Hindi ko alam kung Sir Tio kung napakinggan mo yung may episode ako kay Sir Carl eh. And ang title ng episode, di ko lang kung mainis nga siya sa akin, no? Pero ang title ng episode, si Carl ay nakakakita. Yun ang title. Kasi, nung una, hindi ko alam na nakakakita siya. Alam ko lang, naging underserved Bulataw siya. May book siya about Sikudiwa, di ba? Sikudiwa. So, alam ko yung, kumbaga, yung approach niya sa paranormal. Tapos biglang nung nag-uusap na kami, tinanong ko lang out of the blue, sabi ko, pero nakakakita ka ba? So, yun na, nagkwento na siya, nakakita pala siya. So, ang ganda rin, Yes. oo, di ba? Makakakita siya. Oo. Ang ganda rin ng approach niya, which for me, ginagawa ko, sinasabi ko sa iba, ang approach niya, okay, nakikita ko to, bakit kaya? Ano ang reason? Di ba? Very analytical yung approach niya. Kaya gusto ko yung... So excited ako dyan kung ano yung collaboration na magaganap sa inyo kasi very interesting yung thought Baka process gusto niya. mo sumali. Ay, sige ba? Mag-observe ako kung pwede. Oo, Mag-observe ako. Sabihan mo ako, very interested akong sundan yan. Kasi ang ganda nung approach nyo, ayun, kagaya niya, di ba? Tsaka marami nag-approach rin pala sa kanya. Nagtukwento rin sa Yes, kanya, di ba? Oo. Nagpapa-problem solve. Kasi direct net kasi ang daming approach kasi ng paranormal groups. Yes, oo nga. Destructive yung nagiging end result. Oh. Minsan naman hindi result. Result, no? Tapos magbabayad pa sila ng 10,000, tapos hindi naman pala result. Dami ganun mga, ano pa to, mga sikat din na mga icon sa paranormal. Yung mga kliyente nagme-message sa akin. Tapos nagugulat sila, bakit sa'yo walang bayad? ano sila? Ganun eh, no? Nagugulat. Oo. Yun yung, ganun eh. Ako parang, ang take ko na lang dyan, kanya-kanyang approach, ang hindi mo lang naman magawa is, syempre, I'm sure baka same yung concept mo dyan na parang, hindi ka naman nag-advertise, sa akin kayo, magpatulong, di ba? Hindi naman ganun eh, di ba? Kung yun yung mag-approach, di yun ang tutulungan, di ba? Kaya ako, pinapasa ko sa inyo, sa ESP, sa Lightseers, depende sa, kumbaga ano yung feel nila, kung ano yung kailangan. Pero yan, I think magandang isabihin yun sa mga, ngayon sa mga nakikinig na, ako personally, kung tatanungin niyo ako, hindi ko masosolve, kunyari may query kayo, ang hirap talaga isolve yan in a few hours, di ba? Hindi, kagaya nung sabi mo, at least a day and more, just may follow-up pa para malaman ko ano talaga yung reason. Hindi siya, Totoo. tsaka parang, ito, Sir Tio, sabihin mo kung mali ako, ang pagkaintindi ko, tama. Parang, kailangan pag ina-analyze niyo yung isang problem or isang case, kailangan multiple point of views rin kayo. Hindi pwedeng isang tao lang yung nag-investigate. Tama ba ako? Kung available ay isa lang, Okay. kadalasan ganun na nangyari. Okay. Walang magagawa talagang isa lang. Yes. Pero as much as possible, nagsasama ako ng assistant. Kasi alam mo, nakakapagod din siya. Oo. Nakaka-exhausting. Yes. Kasi ang ginagawa namin para rin kaming detective eh. Oo. So, nag-look for clues. Mm. Tapos, pag availability ka pa, gagamitan mo pa ng ESP mo. Siyempre, nakaka-drain. Yes. Tapos, babiyahe ka pa papunta sa lugar. Tapos, abutin na ng isang oras. Minsan, overnight. Minsan, ilang oras. So, nakakapagod din talaga siya. Ano yung protection mo pag ganun? Pag kunyari nasa overnight ka tapos may nanggagambala talaga. Kunyari aswang. Hindi ko alam. Anong feelings mo sa aswang, Sir Tio? Totoo, hindi? Pag aswang, kasi pag regular mga multo, shielding, ganyan. Yes. Walang barrier. Pero pag aswang kasi, madalas naman kasi hindi talaga aswang eh. Pero naniniwala ako sa aswang. Okay. Siguro sa mga more secluded na mga lugar. Yes. Medyo, sa totoo lang, pag mga physical, iba kasi. Pag multo kasi, alam mo, walang katawan, di ba? Yes, Hindi naman, nandito na lang kung charge. Pero pag aswang kasi, siyempre, para ka rin sumugod sa Oo. mamamatay tao. Yes, So, oo. medyo siguro kailangan mo humingi na rin ng tulong ng mga government officials kung kinakailangan. Pero siguro kung ikaw lang mag-isa, wala ka talagang ganun,
kailangan mo ng panlaban. Oo, Ano oo. ba panglaban diyan, mga itak. Itak, Kasi oo. tumira rin ako sa province, eh, Okey. and may mga experience din ako sa aswang pero hindi yung face-to-face experience. Okey. Pero siyempre alam mo ang pag-usaping aswang sa probinsya seryosong topic yun, hindi siya comedy. Yes, yes. Ano, eh, yung mga lolo't lola, mga nanay, tatay 'pag may narinig na kung ano at nasabing aswang talagang may mga pang-ano yan sa tabi. May mga panlaban talaga Panlaban. yan. Oo, oo. Buntot pagi. Oo. So gano'n kaseryoso yung ano ng mga Pinoy pagdating sa aswang. So, naniniwala naman ako diyan, oo. Okey. Pero yung experience mo dun, directly sa'yo or parang second or third hand na experience? Directly naman sa'kin Oh, kaya okey. lang dumadaan lang. Kasi siyempre sino ba naman ang Oo, susugod oo, ng oo bata nga. pa? Natatakot din ako, eh, Oo oo. naman. Totoo naman. Kakaiba naman Siguro talaga. ang una kong gagawin kung may aswang talaga bibidyohan ko muna, Hmm, ta's 'pag napatunayan din, eh, wala tayong magagawa kung talagang umaatake sa'yo, lalabanan mo. Pero kung hindi naman kung wala namang intensyon na lumaban sa'yo, bakit mo papakialaman? Baka dumaan lang naman din. correct, oo. May mga nakausap nga ako sa may nagkukuwento sa'kin na direk itong baryo na 'to, nagko-coexist sila with aswang. Alam nila 'yan. Pero sabi ko, "Talaga gano'n?" Alam nila kasi alam nila kung sino, pero hindi sila kumbaga sa ibang lugar pumupunta. Pero sila sa baryeng 'yon, hindi sila so ako parang nagugulat, I mean ako naniniwala na rin naman ako, pero it's more of nagugulat ako na gano'ng level na minsan sa ibang parts ng Pilipinas na alam nila, Mm. they just coexist ang sistema nila, which is ang hirap nga 'pag gano'n. Oo. Actually, dito sa Manila may mga ganyan ding Oo kuwento nga, pero, oo. hindi ko alam kung ano yung paniniwalaan din kasi minsan kasi ang dami na ring podcast naglipana 'no. Oo. Tapos siyempre hindi din-indicate nung mga nagpo-post kung fiction ba o ano, Yes, minsan yes, oo, oo. yun yung nagiging problema ko kasi sa mga kuwento nito, eh. Minsan naka-podcast, eh, true to life daw tapos bigla palang papatukan ng fiction. Oo. Gano'n. Ako actually kaya sa totoo lang kaya ako ginawa 'tong podcast is because yun ako parang, totoo ba 'to o hindi? Yung mga pinapakinggan ko dati before ko gawin 'to. Sabi ko, "O di at least kuha na lang tayo ng mga totoong kwento." Kaysa yung again, hindi ko sinasabing, sigurado ko lahat sinasabi ng totoo. Pero ako, sigurado ko na-experience nila yon. Kagaya nun, may At isa least na-balance yes, sa mismong first-hand na experience ng yes, oo. Kagaya nun, may nakausap ako, kakalabas lang ng episode nung Thursday. Sa kanya, sabi niya, feeling niya aswang yun. Pero nung dinedescribe niya ako, parang hindi ko rin sigurado. Pero for her, aswang yun. So ang nakita niya, parang dementor na kumakamot sa paa niya. As in, kita niya talaga yung kamot. So after daw nung kamot, binuksan nila ilaw, nakita nila, biglang parang tumagos sa bintana. Nag, nag, parang naging smoke tapos lumabas sa bintana. So ako parang inisip ko, aswang nga ba yun? Pero again, for her, yun yung kanyang take doon. Pero ako parang inisip ko, sa mga naririnig natin kwento, ikaw sa mga experience mo, parang hindi eh. Or kasi again, general term minsan si aswang eh, di ba? Basta buntis at natake, isipin nila aswang. Which is hard to, again, investigation ang Ganun kailangan. lang. Di ba? Actually, ang dami ng foreign books about aswang, eh. Wala pa akong nakitang local books na nag-post no, ano, about sa aswang talaga. Kasi ang pinaka nakita kong book na nag-ano talaga, nag-investigate about aswang, eh, yung parang few years ago na American, tapos nagpunta ng Bicol to study about aswang. Yun yung last time na nakita ko na may book about aswang. Pero dito sa local wala pang gumagawa na wala pa akong nakita ng ano, aswang expert 'no. Oo, wala. Pero alam mo yung Aswang Project, pakalimutan ko pangalan niya, in-email ko no isang beses eh. Oo, Jordan, naalala ko yung aswang. oo. Kasi bala ko gumawa ng Aswang episode na isasama-sama ko lahat ng mga Aswang experience. Tapos tinatry ko rin intindihin, di ba? Tapos so nag-research ako tungkol doon. Ang dami ko nakukuhang information sa kanya, gaya nung kung saan nagsimula yung term na aswang, kung paano nag-evolve yung term, kung paano sinasabi ng mga sa foreign world, ang feeling nila, ang aswang is, inimbento ng CIA yan nung time na yon. Yes, may ginawa silang
kumbaga may ginawa silang operation nun para takutin yung ibang tao nung time na yun. Pero may aswang na before that pa. So yun, kagaya ng sabi mo, Yeah. walang Kasi kung may mag-aswang expert si Theo, baka nakain na yun eh. Baka namatay na. Oo, Baka, kung di ba? meron. Kasi parang, yun kaya kung minsan ingat ako dyan kasi ayoko rin naman pag marami ka masyado ma-divulge, baka sabihin nila, maano na to ah. Interesting ba? Hindi lang naman sa Pilipinas may aswang. Meron din sa ibang Southeast Asian Yes, nation. oo, Iba naman oo. tawag Yung nila. crossway, yung hati Well, yung ano. bakit ganun? Oo. Bakit ganun? Diba? Yun ang ating malalaman sa ibang pag namatay na tayo, pwede natin tanungin yan. Ano nga ba yung aswang? So Theo, may questions dito. So spirits can also be emotions, thoughts, energies that manifest, sabi niya. How can we tell if it is thought created or a real manifestation of a spirit? So paano mo na-identify yun pag sa investigation? Kadalasan ng thought forms, wala silang consciousness. Mm. Kapag ang isang thought form kasi nagkaroon na ng consciousness, saka na siya nagiging spirit. Yes. So yung mga nagpapakita lang, kasi hindi naman nang nakikipag-usap, wala namang ginagawang most likely thought forms yun. Pero kung halimbawa nakikipag-usap na sa'yo, nakikipag-communicate, nananakit na, iba na yun. So nangyayari na, from your understanding, ang thought form nag-evolve rin into a sentient. Yes, Spirit. so kung depende rin sa ng thought form, kung sobrang intense. Maraming thought forms na nagiging spirit, Oo. Pwede pala yun. Okay. Mm. May isa ring question dito si Boots nga to. Sabi niya, why do spirits, bad or good, feed on energy? What causes the appetite? And yun nga, ang fear niya, pag tayo rin ba naging spirit na, gagawin rin ba natin yun? Mag-feed din tayo sa energies? Well, technically, hindi lang naman singular or iisa pwede natin malikhang spirit, pwedeng marami. Oo. Thought forms rather, hindi spirit. Yes. Correct na. So, technically, siguro yung question niya is more on yung conscious na kind of thought forms. Yes, oo. Possible, depende. Kung masama kang nilalang, kadalasan ganun masamang spirit. Oo Diba yung nga mga infidels, diba sabi, galing daw sa mga dating mga rapists, Oo nga ganun. Oo nga Naniniwala Diba? ako dun eh. I think si Miss Star nag-mention nun sa akin eh. Sabi niya, kung nung buhay ka, masama kang tao, malamang sa malamang, nung namatay ka, Ganun talaga. ganun ka pa rin, di ba? Before ka kunyari mag-evolve or you choose to stay as a human spirit and do bad deeds. It's, again, free will di ba? May free will lang Yes, oo. So, depende talaga. Kung masamang nilalang ka, most likely, tapos may ESP ka pa, pwede ka pang maging, Oo kung nga. bukas yung ability mo, pwede kang maging poltergeist. Pag Oo. Yun nga no? Parang adventure pa pala sa'yo nun, no? Namatay ka na, nag-adventure ka pa na maging masamang tao. May question pa dito. Do you make or create a bond with your members? Paano yung tatanong ko sa nagtanong. Yes, okay. So, nag-create ka ba ng bond with your members? Meaning, I think, hindi ko alam if yung parang tinatawag nilang chords, parang chords ba? Or may ginagawa ba kayong parang ganon? Walang ganun. Kung spiritual yung tanong niya, walang ganun. Pero siguro, pag may mga collaboration sa mga isang cases, pero kung ang tanong niya ay yung more on connection is parang bonding, meron kaming PC, Oo. may meet kami, siyempre pag nagtuturo ako, may on-the-ground training sila. Kasamahan ko. Okay. Wala naman kami naging problema. Oo. Katagal ko na nito. Oo. Wala namang problema. Kahit nung sa team paranormal pa lang ako. Pag naman ginagawa namin. Pag lang, oo. I think yun yung conscious thought na parang okay, tapos na to out na tayo dito. Hindi yung mag-stay ka sa moment. Baka ganun no? Ang nangyayari. Baka to applicable to sa mga impat. Kasi ang mga impat more on doble yung nila Mas yung makapit. approach nila sa lahat ng bagay. Oo. Di ba mas emotional sila? Oo nga. So kung impat yung isang yung sobrang lakas na impat, siguro ganun talaga.
may nabubuo sila eh, no? Oo. Baka nga. Oo, Gets ko most nga yun. likely Oo. gano'n nung nakikita ko. Eh, hindi naman lahat ng Yes. clairvoyant is simple. Yes, totoo. Totoo yan. Hindi, marami manhid. Walang feelings sa ganyang bagay. Di ba? Oo. Ito, Sir Tio, sa questions ko lang ulit. Ano yung, kumbaga ngayon na, again, ang dami mo na experience, ang dami mong mga kaso na puntahan. Paano mo nakikita yung reality natin ngayon? Paano mo siya, I mean, sabi ko, na-mention mo naman na may spiritual lens ka of Christianity, di ba? So may ganun eh. Pero aside from that, kasi may aliens, di ba? I mean, hindi ko alam kung parang naniniwala ka naman sa aliens eh, kasi sa mga posts. Naniniwala naman ako. Oo. Oo. Paano mo nakikita reality natin ngayon? Ano Actually, hindi ko na ine-stress sa sarili ko. Kasi alam mo, yung bago pa lang ako sa paranormal, nakita ko kung gaano kalawak ang paranormal eh. Tapos, yun din yung reason bakit ako na in love sa paranormal na idea. Kasi ang dami mong pwedeng pag-aralan. So, kung ang usaping alien pa lang, sobrang dami ng pwedeng pag-usapan na hindi natin alam. Ang nai-imagine ko na lang ito, Direct Nick, is kung sakali mang mag-reveal sila, tapos kailangan ng mga tao nung parang protector or kung sino mang pwede nilang lapitan para sa confusion nila, willing naman akong tumulong. Okay, sige, Kung sige. halimbawa makipag-communicate ang mga ET sa atin, tapos kailangan nila ng medium na tao na kakausap sa ET, willing din ako makipag-usap. Bakit hindi? Ako Actually, ganun. Kasi oo. inaano ko na rin eh. Parang lumilitaw na yung mga balita eh. So most likely pwedeng mangyari anytime soon. Yan lang naman. I mean, Okay. para sa akin lang naman. Kasi lumilitaw na yung mga kwento-kwento about aliens. May mga tao na hindi sila open sa ganung topic. Tapos baka bigla, hindi nila alam ang gawin nila. Totoo. So tayong mga open sa paranormal, siguro yung magiging medium nila. Bridge, you know. Yun nga yung, sa akin nga, parang doon sinimulan ko podcast, nandiyan na ako sa aliens eh. Pero, parang ang consistent na nakakuhang message ng iba is this year and next year, pagpapakita daw, ganun. So ako parang, kasi ang dami ko na narinig na ganyan. So ako parang, okay, kung mangyayari, di mangyayari. Kung hindi, di hindi. Kasi, alam mo naman yan, para maraming ganun mga prediction na ganun mangyayari. Sa akin lang, parang, I think, ang approach ko sa kanila, sa ETs, kung hindi ko sasabi kung meron man, alam ko meron sila. Pero I think, ang approach rin nila sa atin is, feeling kasi na iba magiging savior sila eh. Dami namin problema, tulungan nyo. Hindi, feeling ko hindi eh. Nandiyan sila para mag-observe. I think na-post nyo yun sa Paranormal Philippines one time. They are here to observe and see how we deal with our own problems. Kasi kailangan tayo mag-solve niyan. Hindi pwedeng sila yan eh. Kasi hindi tayo mag-evolve as I don't know if as a race or whatever. I think siguro open sila sa idea na kapag pinakailaman mo yung isang bagay, may negative effect. Di ba? Oo. Kasi di ba may butterfly Yes, theory? yes. Oo. Yung mga ganon-ganon. Question. Baka ayaw lang nilang, may sarili rin naman tayo. Oo, may sarili rin namang free will talaga. Si Z, may question dito sa atin, Sir Theo. Naka-encounter na ba sina Sir Theo ng alien sa kaso nyo? Personally, aliens, wala pa naman. Pero, open ako sa ganun. Kasi siguro, ang nakikita ko kasi dito, yung mga ma-experience about aliens, sila yung mga talagang nilalapit pa nila o nag-aaral sila. Hindi ako nag-focus doon sa topic ng alien, pero isa sa mga, isa sa mga paborito kong usapin alien. Actually meron. Okay. Si Chris na admin namin. Oh, yes, si Chris, oo. Meron siyang personal experience and yun yung reason bakit siya nalapit sa paranormals. And kaya rin siya mahilig about sa topic ng UFO kasi before pag sinashare niya yung kwento niya, hindi naniniwala yung ibang tao. Correct, oo. Siya, personal niya na experience Sabi ko nga sa kanya, Direk, i-share mo naman minsan sa mga tao, baka time para nila. Kaya lang ayaw niya, mahihain kasi. Pero baka in time, baka naman. Actually, nag-post siya. Kasi minsan sa posts nyo, nakasulat ko sino nag-post eh. So, recently yung mga napopost ni Chris, nakikita ko, kasi binabasa ko, sabi ko, tapos
Message ko siya actually. Nag-comment ako. Sabi ko, Chris, pag open ka, baka pwede kang makausap sa podcast. Sabi niya, Oo. hindi pa daw siya ready. Parang ganun na sabi niya. So, yun. Ako nakikinig ka, Chris. Di ko na ako nakikinig ka. Open invitation pag ready ka na magkwento niyan. Kasi may mga na-interview rin naman akong may UFO experience. Actually, nag-guest ka na ba kay Sir Ray Sibayan sa Gabi ng Misteryo? Oo. Oo. Diba? So, ganun yung, mas siya, yun ang experiences niya. So, I think, it's an open topic naman sa Pilipinas. Hindi lang masyadong pinaniniwalaan. Yun naman talaga eh. Kasi, nasa stuck sila sa multo elemento, diba? Hanggang doon. Malapit na yan kasi marami naman ang nakakitang balita about alien. Oo. So, anytime soon, mawawala na rin yung stigma. Sana nga. Ayun, baka gusto mo silang invite sa ghost tour nyo sa Intramuros. Tsaka, ano yung expect nila? Sayang di ako makakasama, gusto ko makasama, pero baka kwento mo kung ano yung parang mga activity or parang training na gagawin. Okay. Usually naman kasi ang ginagawa namin before pa, mga ghost tour and seminar. Yes. So, ang gagawin namin dito is, konting lecture na lang, tapos more on ghost tour talaga. Kumbaga, pupunta namin yung mga lugar na sinasabing haunted. Tapos, ang nakikita kong approach is, hindi kami masyado magkikwento para walang bias. Kasi ang goal din namin is ma-experience ng mga joiners sa sarili nila. Yes. Nang wala kaming influence, no? Na sila mismo ang magpapatunay sa kanila. Kasi marami kasing joiners na willing magkaroon ng experience about the paranormal. So, I think this is the best time para maranasan nila yung totoong paranormal. Yes. Siyempre, pero with our guidance and protection din. Oo. So, after nun, every places na pupunta namin, saka namin ikikwento yung history. Yes. And then, go na kami sa next place. I mean, siguro hindi pa magandang pag-usapan ngayon. Mas maganda kung makakapunta sila. Oo, correct. Oo. Or nagagawa kami ng vlog siguro para sa mga hindi makaka-attend. Papanoorin na lang nila. Kasi medyo considerate din kami sa comment ng mga a-attend. Kasi may iba kasing nag-ghost tour, hindi daw sila natatakot, hindi nila na-experience. Sa amin naman, ang goal namin is yung history. Yes, oo. Ang goal namin is maintindihan nila yung history. Correct. Kung gaano ka-emotional yung history. And then, siguro after nun, saka na lang yung mga multo. Next na lang yan, second reason. Oo. Kasi pag naintindihan nila at nakapunta naman sila doon, maintindihan din naman nila. Basta ibang approach to sa ibang ghost tour na napuntahan nila. Okay. Kailan daw, sir, yung ghost tour? Sa May 9 po ito. May May 9, 4 p.m. hanggang 7 p.m. Actually, may mga content creators na pupunta. Yes, yung mga So, sa Red baka Door. Nakita ko yung guesting Oo. nyo dun, sir. Oo. Oo, baka mag-guest, baka mag-extend pa kami sa Fort Santiago after Oo. by 7 p.m. onwards. Nag-open sila dun sa after 7 p.m. Sa Actually, oo. Sa By Fort request. Santiago, open yata sila hanggang 9. Okay. So, pwede pa kami mag-extend. Actually, mas open ang Fort Santiago sa mga content creation eh. Kasi last time na nagpunta ako doon, kasama ko pa si Bea de Guzman ng TV5. Okay. In-interview pa ako doon, tapos pinalabas pa kami sa TV5. Ito yung ginagawa namin, gano'n. Yung nakasama nyo sa Red Door, si Prey, naging guest na rin namin yun. Tsaka nakakasama namin minsan yun eh. So, kilala ko naman si Prey. So, masaya kasama yun, Sir Tio, pag nandun kayo. Kasi nakakausap yun. Tsaka nakakausap sa alien yun. Kasi alien siya, tingin ko. Based sa mga kwento niya sa akin. Feeling ko alien. Ayan Prey, nilaglag kita. Oo. Siguro hindi niya nakikwento sa akin kasi gawa nung medyo, syempre may mga skeptic sa paligid niya. Yes, pero yes. gusto ko nga makausap siya more on personal level. I-share ko sa iyo yung mga episode niya, just in case. Para kung curious ka sa kwento niya. Ayun lang. Thank you po sa mga naniniwala at sa mga bashers. Yung mga hindi naniniwala. Wala naman akong problema sa inyo. Yes. Wag lang masyadong below the belt. Pero kasi may mga magaganda rin namang result, no? Yes. May mga comment nila na kinitake ko at kino-consider ko. Like, for example, yun din yung reason kung bakit ako naging active sa interviews eh.
Oo. Dati tumatanggi ako pag ayaw ko pero ngayon Yes. tanggap lang ng tanggap. Oo. Kasi ang dami nagko-comment na tagal-tagal na yan sa ganyan pero bakit hindi kilala? Oo. Tapos, ano pa daw, ngayon lang nila ako nakita kasi nga hindi naman po tayo Yes. pasikat. Correct, Hindi po correct. tayo kumbaga hindi tayo after dun sa kasikatan. Pero dahil in-ask niyo, kaya inuungusan ko yung mga idol nila daw. Oo. Mga idol nila hindi na nakikita. Sorry po kayo kasi yun yung hinihingi ninyo. So, at saka sa mga followers, sa mga fans, salamat sa paniniwala. Hindi man fans siguro, ayaw kong sabihin fans pero meron na naman nagme-message. Pero sa mga followers and supporters po, marami pong salamat sa pag-follow sa amin sa Paranormal Philippines. In 1 month, tumaas kami ng 5K. Mm. Kaya malaking katuwaan sa amin, masaya kami. Sa amin lang naman is hindi kami after kasikatan, hindi kami after pera. Ang sa amin is makapag-share kami para maging Yes. open yung mga tao. And actually gusto nga namin maging NGO, no? Para Puwede 'no? Oo, oo. ganun yung pinag-usapan namin ngayon kukuha kami ng SEC. Kasi gusto namin talagang makatulong sa kapwa, Oo. hindi yung kasikatan lang, Totoo. ganun. And yun nga ako, gano'n naman ginagawa ko 'pag may nagtatanong sa'kin, how to develop. Ayan, isa ka sa mga link. Yung sa inyo, isa sa mga link na pinsend ko. Kasi again, sila bahala kung pipili sila ano yung field nilang ano. Pero sa akin kasi sa inyo nga, nakikita nila sa posts nyo sa Facebook, ano yung approach nyo, di ba? Kasi minention mong approach na scientific, religious, paranormal. Pinost nyo yun. Yes. Ganun yung approach namin. So at least, di ba, alam nila yung parang papasukan nila tsaka iintindihin. Kaya lang kasi yung iba hindi nila alam, di naman nila ako kilala. So, akala nila katulad kami ng mga regular na napapanood sa TV. So, general na rin yung comment nila. Yung bashing nila sa ibang grupo Yun rin. na nilipas na rin sa amin. So, I think mas maganda kilalanin niyo po kami para Yes. malaman ninyo. Baka magbago rin yung opinion ninyo sa amin. Mm. Ayaw rin namin ng ganun. Pero ngayon, Kailangan, siguro oo. part na rin Yes, kailangan yes. na Kasi ang dami nang nawala. Wala na si Sir Jimmy, wala na Yes, sila, totoo. yung mga sila Raul Ruiz. At saka nakikita namin, Paranormal Philippines. So, kailangan talaga Philippines. Yes, totoo. Na, Sir Theo, may last question dito si Nakamura. Ano po yung masasabi niyo dun sa mga nawawalang scientist na nag-research sa mga ET at UFO? Sa US, kasi parang 11 scientists na silang na either nagpakamatay. Recently, may isa, si Wilcox, found na nag-suicide siya. Tapos, the night before, nag-post pa siya about, wala namang signs. Hindi ko alam ano yung, baka may thoughts ka doon or meron kang... Ako, naniniwala ako na ang daming sekreto ang Amerika. Yon! Kasi may Area 51 Oo. Matagal nang usapin niya ang Area Correct, 51 na yan. At maraming hindi nalalaman about sa lugar na yan. Kahit camera, kahit ano, wala kang makikita. Alam ko, kahit sa Google Maps, hindi mo makikita yung loob niyan. And actually, yung sistema na yan, na yung mga sekreto na yan, hindi na yan bago. Matagal na yan. Kahit totoo. tayong mga tao dito sa mundo na to, pag may mga bagong tuklas na mga nag-aagawan tayo ng Yes. mga ganyan Di ba parang hindi na bago sa atin yung kwento ni Nikola Tesla? Yes, oo, totoo. So, ang daming mga bagay na nalalaman sa Nikola Tesla na hindi na Ayaw ipaabot nila. sa buong mundo dahil sa mga bagay na hindi natin alam. I Hindi, think related din siguro yun sa... Alam ko bakit ayaw nila. Yes Kasi po. nakikita eh. Pag hindi sila kikita, ay, patay na natin yan. Hindi tayo kikita. Milyones sila kumita eh. So, alam mo, free energy. Yun ang, kay Tesla, free energy. Yun ang mga na-discover, Nakamura yun ang na-discover ng ilang, I think 1 or 2 scientists na nawala or naabdaan. Hindi natin alam kung nawala. Hindi sila na suicide or murder. Nawala na lang sila. Iba doon free energy. Well, hindi ko sure kung 0-point energy, pero meron ganong I think aspects. ayaw din talaga ng mga kapitalismo yan, yung mga kapitalista, yung mga mapadali ang buhay Oo, natin. totoo. Kasi pag ganyan sila yung mawawalan Oo, totoo. Totoo, sila yung mawawalan. Sila mawawalan ng pagkakakitaan. Anyway, nag-rant na tayo. Sir Theo, maraming salamat ulit. So, May 9, 4 to 7 p.m. sa Intramuros.
Sa susunod, magpo-post ako ng susunod namin na event. Yung mga gustong sumama sa amin, follow lang po sa Paranormal Philippines para updated po kayo pag meron kaming next na ghost tour. Ilalagay ko yung link niyan sa show notes. Nalagay ko rin last Yes. time. Thank you, Sir Theo. Maraming salamat. Thank Direct you, thank Nick, you. Yes. sabihin ka lang po ako sa sunod kung gusto nyo ulit. Yes. Walang problema sa Ay, akin. thank you, sir. Thank you po sa mga listeners Ayan. ng Paranormal Podcast. Sir Theo, thank you ulit sa pag-make ng time para sa usapang ito. Pasensya na sir, habang nag-edit ako, napansin ko nga, medyo napadaldal ata ako dito. Na-excite ata ako kasi bihira ako may mga kaututang dila tungkol sa mga paranormal topics gaya ng mga napag-usapan natin. So salamat ulit sir. And ayan, magpe-prepare na ako ng mga questions para sa ating part 3. Pero thank you again sir for agreeing to it. Sa mga interesado sa Ghost Walk nila Sir Theo at Paranormal Philippines, punta lang kayo sa Facebook page nila. Ilalagay ko ang link sa show notes. Sa mga makakapunta, balitaan nyo naman kami kung kamusta at ano mangyari. Sa mga interesado rin sa mga classes or mag-develop ng sensitivity nila, pwede rin kayo mag-reach out sa kanila kung paano yung process. Kung di nyo pa naririnig yung unang usapan namin ni Sir Theo sa episode 125, ilalagay ko ang link sa show notes. Click nyo na lang yun. Pakinggan nyo na lang. Iba rin yung mga napag-usapan namin doon. Anyway, kung type nyo yung mga ganitong klaseng kwentuhan at gusto nyo ma-update, pag may kwentuhan ulit kagaya nito, like and subscribe sa podcast. Mahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter, X, Instagram, Threads, at Loklok, Liklik. New episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube and 5 days after sa Spotify, 7 p.m. ng Tuesdays. In case may mga kwento si Sir Theo na na-experience nyo rin, na similar sa experiences nyo, at gusto nyo ikwento, share nyo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Medyo busy lang ulit this week, pero for now, magbasa lang ako ng isang comment galing sa episode 264, ang mga multo sa Caloocan. Ang sabi ni Invocamos Gaming, 1919, sabi niya, ang annoying nung response, oo, yes. Parang nang interrupt sa nagsasalita. And then reply ni pusang ina nyo, that's what you call verbal nods. Kasi di naman face-to-face silang nag-uusap. Thank you, pusang ina nyo, sa pag-clear up nun. Hindi ko alam paano isagot yun actually. Ang sinagot ko lang, oo, yes. Pero yes, na-encapsulate nung sagot ni pusang ina nyo. Verbal nods, di ba? So, tama siya kasi hindi kami face-to-face pag nag-uusap. Kadalasan rin naka-close yung camera namin pag nag-uusap kami. So, hindi niya alam kung nakikinig pa ako, di ba? So, minsan yun yung aking cue para magsabi, okay. Para malaman niya nakikinig ako. Pero, in fairness kay Invocamos Gaming, pinakinggan ko naman yung kwentuhan namin ni El. Part of it, sabi ko nga, sige nga, pakinggan ko nga, nakaka-annoy nga ba? So, medyo napadami nga. And napansin ko baka sa edit na to, naiwan ko yung iilan na ganyan. Kasi usually, in-edit out ko rin yan. Kasi baka nga, again, para sa iba, na annoy sila doon. Pero yun nga, these are verbal nods. So, totoo lang. And tama si pusang ina nyo sa nasabi niya. So, ayan. Parehong may point naman. And thank you sa parehong nagsagot sa contest, sa comment na yan. Sa future, babawasan ko na. Yun na muna. And before tayo mag-end ng episode, mag-thank you and shout out tayo sa ating Paranormal Patreons and YouTube members. Maraming salamat. April, Arian, Biker Mama, Z, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Gracie, Yad, Kotaru, Mark, John, Jan, JRS, Des Anonymous, Solana Moon, Mary Grace, Leia J, Chris, Joe, Erica, Jella, Aimee, Ready Set, Jervy Nakamura, Gray Creek 676, Rexon 1231, JXLLXCX, Isa Nuna, Catscat, Joysan, Freeland, Queen, HS, Pusang Inanyo, Kathy, Liam, S for Shan, Dreamcatcher, Jack Nika 12, and Denre 4753. Maraming salamat sa inyo lahat. Patreon is of course one of the ways you can support the podcast. You can also support via YouTube members. Information for that will be in the show notes. If you join in YouTube members, hindi nagbibigay ng notification sa akin, pero when you can, if you join, please send me an email on paranormalsph@gmail.com para ma-loop ko kayo sa mga kumbaga perks of being pag-peeps sa
YouTube members. So maraming salamat dyan. Pwede mag-support, of course, in other ways. Pwedeng mag-share. Pwede nyo share yung favorite episode nyo sa mga kaibigan nyo nag-enjoy sa mga ganitong klaseng kwentuhan. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat sa inyong lahat. Please stay safe. So, may na-encounter ako na book recently. Ang title is Investigating the Supernatural. From Spiritism and Occultism to Psychical Research and Metaphysics. So, sa France ito, 1853 to 1931. Si Sophia Lachapelle. Sana tama pagka-pronounce. So dahil kausap na nga natin si Sir Theo sa episode, naisip ko, maganda ma-discuss yung isang kwento dun sa book na may parallels ng konti sa usapan namin about paranormal investigation. Ito yung kwento ni Helene Smith, or yung real name niya was Elise Catherine Mueller. Okay? Isa siyang clerk sa Geneva, Switzerland, na may, kumbaga, multi-spectrum of abilities and sensitivities. Merong table turning na nangyayari, may seances, may visual hallucination, tactile and olfactory hallucination, automatic writing, trances, ayun, at ibaba. So, madami nga. So, search nyo na lang si Helene Smith para ma-deep dive nyo yung mga experience niya. So, doon lang tayo sa interesting parts sa kanyang kwento. So, sabi niya meron siyang 3 past lives. Anak siya ng isang Arab sheik noong 15th century. Siya si Marie Antoinette. At dahil sa nagawa niya bilang si Marie, let them eat cake. Ito na siya sa simple na buhay bilang si Helene Smith. Okay? At syempre, kaya nahook ako sa kwento niya, meron siyang sinabi na nakaka-visit siya sa Mars. Okay, sa planet Mars. So, late in her life, meron siyang automatic writing na sinabi niyang Martian language yung sinusulat niya. Verbally rin, nasasabi niya. So, mapupunta tayo dyan mamaya. Pero take note lang, hindi siya paid medium. Kumbaga, hindi siya nagtutour. Pupunta lang siya sa mga private spiritist circle sa Geneva. Doon niya lang ginagawa yung kanyang, kumbaga, abilities. Doon niya pinapakita. So, dito tayo tatali sa episode with Sir Theo. Meron isang professor ng psychophysiology sa Geneva. Pangalan niya si Theodore Flournoy. And nag-decide siya na investigate ang mga experience ni Helene. Ang approach niya ay papasok siya sa investigation with an open mind. Wala munang skeptical hat. At sinabi niyang tatratuhin niya si Helene with genuine respect. Hindi pa mamahiya ang goal niya. Siyempre, ang gusto niya, methodological ang approach niya. 5 years niyang observe, document niya yung seances, cross-reference niya yung mga nasabi sa seances, gamit ang historical documents, geographical documents, at kung anong study in linguistics meron sila nun. So, ang dami niyang time. May time siyang gawin yon. Again, it could have been his profession, and part of his profession, siguro, baka meron siyang ginawang paper for it, and may ginawa nga siya libro about it. So, ayun. Not all of us had that luxury in time ngayon, of course. Pero, of course, he had. Si Theodore Flournoy. So, mula 1894 to 1899, ginawa niya to. At, yun nga, nilabas niya yung libro na Des Indes a la Planete Mars pagkatapos ng kanyang research. So, hindi ko isa-isahin yung findings niya doon dahil isang buong libro nga yun. Punta na lang tayo specifically dun sa past life niya. Okay? Naanak siya ng isang Arab sheik at napakasalan nga daw siya ng isang Hindu prince na si Vruka Nayaka noong year na 1401. Again, this is based on her trans or looking at her past life. So, sabi ng research ni Flournoy, nahanap niya itong information na ito nung ni-research niya, after masabi ni Helene, ni-research niya, nahanap niya yung information sa French History of India, isang book na available sa Geneva Libraries.
At surprisingly, nag-match yung details sa kwento ni Helene. Pero pati yung errors in history, nasabi rin ni Helene. Okay. So sabi nga nila, kung straight from the source of a past life yung information ni Helene, bakit pati yung maling information na retain niya? Kasi nagkaroon ng updates nga yung French is History of India at inamend nila yung information eventually. Pero sa first volumes of the book, parehong-pareho sa sinabi ni Helene. So, hindi naman na-accuse ni Flor na binasa mo lang yan eh. Tapos naalala mo lang or unconsciously naalala mo. So, yun ang sinabi mong past life mo. Sa kanya lang, based on investigation niya, yan ang lumabas. Okay? And para di ganun kahaba yung LL, last na natin na parang experiment ni Flournoy is yung parang kumbaga ni linguistic stress test niya, yung Martian language na sinulat ni Helene sa automatic writing. Kasi di lang siya nagsusulat, nagsasalita rin siya ng Martian. And may na-produce na language si Helene. May phonetics, may grammar, may syntax, at may alphabet. Yung Martian language na pipick up niya. So ginawa ni Flournoy, analytical yung approach. Nag-ask siya ng linguist, at syempre hindi lang normal linguist in-approach niya. Ang pangalan ng in-approach niya si Ferdinand de Saussure. Hindi ko alam. Ilagay ko sa link yung pangalan niya. Baka hanapin niyo yung spelling. So, sabi ng iba, itong si Ferdinand is the father of modern linguistics. Okay? Anyway, ang na-discover nila sa Martian language na shinare ni Helene, na bawat Martian letter, merong Latin alphabet equivalent. Lahat ng Martian sounds existed also in French. And yung word order, nung pagsulat niya, is identical to French. Pati yung grammatical structure, nagmamatch sa French. Exactly. So, ang analysis ni Flournoy, tawag niya is glossopoetry, unconscious language invention by her, let's say, second personality. Yun ang sabi, baka dissociative disorder, identity disorder, baka ganon, hindi natin alam. So, ang logic niya ay, kung totoong alien language yan, hindi yan parang French language lang in disguise. Kung meron pang language na sinasabi nilang walang katumbas, ito yung language sa Basque, sa Spain. Kasi sabi nila, yung language, yung initial language ng Basque Spain, wala siyang Latin equivalent. So dun yung sinasabi nilang pinaka-weird na language. Again, research niya yan, ibang deep dive pa yan. So anyway, balik tayo. Sa analysis ni Flournoy, unconscious ni Helene, na ginawa niya yung parang cipher, kumbaga yung paggawa sa Martian language. Again, malalim pa yan. And ako yung open-minded approach ko dito ha. Yung past life niya, pati yung maling information na nakuha niya, ako kasi, again, books can be amended. Sinasabi nga nila, in-amend nila yung book, di ba? Pero alam natin yan. Alam natin na minsan din, binabago nila yung book para, kasi may hidden agenda sila. Baka nire-write nila yung history para bumango sila. Nire-write nila ang facts para itago yung mga unsavory acts na nagawa ng past. I think that is possible. So, hindi in-explain sa article na binasa ko kung ano yung exact amendments na ginawa sa book. Pero sinasabi lang, taliwas sa data points yung, kumbaga, na channel niyang past life niya. So, sa akin, okay. Posibleng hindi. Again, being open-minded about it. Yung next naman, yung Martian language. Ang analysis ko kasi, ako personal to, sa mga experience ng mga sensitive or psychic, ang dumadating na messages, information, or visions ay subjective. Kadalasan subjective yan. Subjective to a person's biases, language, culture, and belief system. Nakikita niya angel. Nakikita ng isa alien. Nakikita ng isa is anito. Nakikita ng isa is deity. But they could have been the same thing with different lenses, with different spiritual lenses. Di kaya yung translation niya or automatic writing na naging French, ang foundational linguistics basis dahil ito yung linguistic background niya. Possible yun. Pero again, hindi natin masasabi kasi matagal na siyang patay. Actually, may napakinggan ako recently na episode ni Elizabeth April, isa siyang remote viewer. And ina-explain niya yung ating mental condition at the time of our remote viewing or yung kumbaga yung biases natin pag nag-remote view tayo, makikita rin natin is based on our biases. So sabi niya, let's say mag-remote view siya sa White House,
Pero internally galit siya kay Trump. Pag, pag remote view niya sa White House, similar to her emotions, yung makikita niyang remote viewing data sa kanyang bias. Pero kung hindi siya galit kay Trump, tapos mag-remote view siya, ganun rin yung equivalent na lalabas. So sabi niya, before siya nagre-remote view, minimake sure niya, hindi ko alam, nakalimutan ko yung term niya, minimake sure niya na nasa balance siya. Para kung ano yung makuha niya, balanced, hindi biased yung information sa remote view. So I think may similarity doon in terms of getting data. Kung ano nakukuha mong information sa either. Kumbaga. Anyway, binibigyan ko lang yung opinion ko and based sa research ni Flournoy. But in general, mas gusto kong approach niya na maging analytical, syempre, sa paranormal occurrences kasi hindi naman natin talaga alam ano yung katotohanan. Especially if ganyan na hindi physical aspect yung ini-investigate mo. At sana kayo rin, sa mga umabot dito sa Mahabang LL, maging mapanuri rin kayo sa mga information na nakukuha nyo. Kung nakakakuha kayong downloads or information or spirit communication, be critical in terms of digesting the data. So yun na muna. Kita-kit sa sunod. Ito pala, bonus na lang. Alam niyo naman mahilig ako sa mga deep dive. Kung gusto niyo na pakinggan after nitong LL na to, meron deep dive, Tagalog deep dive sa libro ni Flournoy. Yung, ano pangalan ng libro niya? Nahanap ko lang. This in This a la Planete Mars. So syempre dahil sa ating friend na si Notebook LM, na translate niya naman yan to English. So yung ating interpretation or yung deep dive na makukuha natin is in Tagalog. So kayo na bahala if pakinggan nyo or hindi. Kita-kits next week. Kapag nabali ang braso mo, makikita agad sa x-ray yung puting linya ng bali, di ba? Oo, malinaw na malinaw agad yon. Ituturo lang yun ng doktor, tapos sasabihin, ayan o, nandyan yung problema. Napakasimple. Pero paano kung ang susubukan mong i-x-ray ay isang isipan? Lalo na isang isipan na di umano'y naglalakbay sa Mars. Ayun nga eh. Kasi noong taong 1894, may isang psychologist sa Geneva na sumubok gawin exactly yan. At yung mga natuklasan niya, grabe, parang nagpabago sa buong pag-intindi natin sa utak ng tao at sa mga itinatago nitong lihim. Kaya para sa malalimang pagtalakay natin ngayon, hihimayin natin ang isang napaka-detalyadong pag-aaral mula sa isang libro na napublish noong 1900. Ang title nito ay Des Indes a la Planet Mars, or in English, From India to the Planet Mars. Ang ganda ng title. Diba? Isinulat to ni Theodore Flournoy, isang professor ng psikolohiya. Tapos idinodokumento nito yung investigasyon niya sa isang babaeng tinawag nila sa pangalang Helen Smith. So isipin mo na lang para sa sarili mo, habang nakaupo ka sa isang tahimik na kwarto, yung utak mo nagagawa ng buong history ng mga past lives mo. Na sobrang detalye. Oo. Isang sandali, isa kang prinsesa sa India, 50 taon na ang nakaraan. Tapos maya-maya, isa kang reyna sa France. Tapos ito yung pinakamatindi. Literal na umalis na sa Earth yung isip mo at naging space traveler ka. Papuntang Mars? Papuntang Mars. Nakakabaliw, di ba? Kaya ang tanong natin for this session, paano kaya sinubukan ng isang siyentipikong tulad ni Flournoy na ipaliwanag yung mga hiwagang to gamit lang ang psychology? Ang gets natin kung gaano kakomplikado yung kasong to, kailangan muna nating balikan yung background ng panahong yun. Kasi around December 1894, na-invite si Flournoy ng colleague niya si Professor Auguste Lemoitre na umattend ng isang seance. Uso talaga yung mga seance sa Europe noon, di ba? Sobrang sikat. Yung mga tao nagtitipon-tipon para subukang makipag-usap sa mga spirits through a medium. Pero pagdating ni Flournoy doon, nabigla siya sa nakita niya. Kasi, di ba kapag naisip natin ang salitang medium, noong 1800s, ang na-imagine agad natin ay parang isang taong may kakaibang kinikilos, yung medyo fragile, o kaya nakakulong sa isang dark room na puro kandila. Parang may pagka-creepy na ewan. Parang ganon. Pero ibang-iba itong si Ellen. Kasi nasa age 30 siya noon, napakalusog, maayos manamit, matalino, tapos may magandang posisyon siya sa isang commercial company.
Basically, she was a completely normal, professional working woman. Exactly. Pumapasok siya sa opisina araw-araw. Pero yung contrast na to, yung pagiging normal niya, yun yung nag-trigger ng curiosity ni Flournoy. Pero nagkaroon agad siya ng isang malaking ethical dilemma dito eh. Oo, kasi paano ka nga namang gagawa ng isang scientific study sa isang taong hindi mo naman pasyente? Wait, nga no? Kasi kung doktor ka, malinaw yung relationship mo sa pasyente. Pwede mong isulat yung case nila para sa isang medical journal. May protocol, kumbaga. Tama. Pero si Flournoy, isa siyang psychologist na nag-oobserba lang sa isang malusog na babae during a social gathering with friends. Paano niya isusulat yung mga kakatwang nangyayari sa Helen sa seance na hindi nilalabag yung privacy nito? Dito mo makikita yung pag-usbong nung tinatawag nating modern research ethics. Kasi wala pa namang mga strict informed consent forms noon, di ba? Kaya sobrang laking bagay na pumayag si Helen na i-publish no Flournoy yung buong pag-aaral. Kahit na, eto yung nakakatawa, kahit na sobrang hindi agree si Helen sa mga explanations ni Flournoy. Kasi para kay Flournoy, psychological lahat. Para kay Helen, totoo yung mga spirits. Ayun nga tinawag niya yung explanations ni Flournoy na masyadong prosaic or ordinaryo. So parang ganito yan. Para bang may journalist na sumulat ng libro tungkol sa buhay mo. Tapos sinabi sa libro na lahat ng pinaniniwalaan mong mahika ay gawa-gawa lang ng sarili mong utak. Tapos pumayag ka pa ring i-publish yun. Oo. Sinabi mo pa rin, sige, i-publish mo yan for the sake of science. Nakakabilib yung dedikasyon nila sa kanilang truth. Tinawag pa nga to ni Flournoy na abnegation o matinding pagsasakripisyo ng sarili ni Helen. Ipinapakita lang niya na may mutual respect talaga in between the observer and the subject. So nandito si Flournoy, nag-o-observe, nagtitake down notes, trying to figure out the mechanics of Helen's brain. Pero 'di ba sa science ang observation ay hindi palaging passive. Ay oo, yung observer effect? Exactly. Kapag nangialam na yung observer, nag-iiba yung mismong inoobserbahan. At yan yung nangyari nung literally nakialam si Flournoy. Ikwento natin yan kasi crucial yung moment na to eh. Nung umpisa kasi, yung mga experiences ni Helen nangyayari habang gising pa siya. Yung tinatawag na hemisomnambulism. Tama. Kumbaga, half awake, half asleep. Nakakakita siya ng mga visions, nakakarinig ng boses, at nakikipag-usap sa pamamagitan ng typology, yung pag-atok sa mesa para mag-spell out ng words. Pero fully aware siya na nandun siya sa kwarto kasama ng mga kaibigan niya. Pero kasi bilang scientist, hindi na kontento si Flournoy na manood lang. Gusto niyang malaman kung ano yung physical state ni Helen during those visions. Kaya the next time na nangyari to, sinubukan niyang kapain yung mga braso at kamay ni Helen. Physical niyang hinawakan para i-check yung reflexes. Oo, para sukatin yung sensitivity. He practically interfered. At anong naging effect? 4 na araw after nung experiment niyang yon, biglang nahulog si Helen sa isang buong somnambulism, isang napakalalim na trance. As in, nawalan siya ng malay sa paligid. Oo. Tumigas yung katawan niya tapos nung nagising siya, blanco. Wala siyang maalala kahit konti. So di ba mapapaisip ka, sinira ba ni Flournoy yung medium? Parang naging masyadong intrusive yung pangangapa niya? Inamin na niya ni Flournoy. Siya mismo nag-take ng blame doon. Na-realize niya na yung physical intervention niya ang nag-trigger nung change. Kasi psychologically speaking, parang yung presence ng isang skeptical na observer ang nag-push sa subconscious ni Helen na magtayo ng mas makapal na pader. Para mag-defend. Isipin mo na lang to para sa sarili mo. Nagtatype ka sa work, tapos biglang tumayo yung boss mo sa likod mo at pinanood every keystroke mo. Di ba maninigas ka or magkakamali ka sa pag-type? Oo, nakaka-conscious eh. Tak niya is to hide. Dahil hindi niya mapigilan si Flournoy habang gising siya, pinatulog ng subconscious niya yung conscious mind niya. Para hindi na makialam yung sarili niyang logic and anxiety. Tapos, dahil doon sa mas makapal na pader na yon, mas nakalaya ng tuluyan yung imahinasyon niya. Boom! Doon na nagsimula ang lahat. Oo, kasi nung nalunod siya sa malalim na trance na yon, hindi na lang simpleng table tapping yung ginagawa niya.
Gumawa na yung utak niya ng mga sobrang detailed kwento na tuloy-tuloy over months and years. Tinawag to ni Flournoy na mga romance somnambulics o yung tatlong naglalakihang nobela ng isipan. Kasi kung akala mong kakaiba na yung malalim na trance, wait till you hear kung anong klaseng worlds yung binuo niya doon sa loob. Parang may sarili siyang Netflix o streaming service sa utak niya na may tatlong magkakaibang series. May mga spin-offs pa. Oo. Unahin natin yung una niyang show, yung Hindu o Oriental Cycle. Dito, siya raw si Simandini, isang prinsesa from 500 years ago, anak ng isang Arabong sheikh, tapos asawa siya ng isang prinsipeng Hindu na nangangalang si Vrukan Nayaka. Nagbigay pa siya ng exact timeline, di ba? Oo, sobrang specific. Nagpatayo raw yung prinsipe ng kuta sa Chandragiri noong taong 1401. At ito yung mind-blowing part doon. Nung sinubukan ni Flournoy i-clarify yung mga details na yan, napatunayan niyang totoo yung ibang pangalan. Like, may records talaga ni si Vruka Nayaka sa mga sobrang luma at obscure na history books sa isang library sa Geneva. Teka, paano nalaman ng isang ordinaryong corporate worker sa Geneva yung ganong ka-obscure na Indian history? Diyan nagiging misteryoso yung kaso eh. Pero bago natin sagutin yan, may iba pa siyang cycles. Oo, kasi from India, nag-jump yung isip niya papuntang France. Ito yung Royal Cycle. Dito naman, siya raw yung reincarnation ni Marie Antoinette. Wow, level up sa pagka-royalty. May kasama pang drama kasi yung spirit guide niya na tinatawag niyang Leopold, nagpakilala na siya raw in his past life si Cagliostro, yung famous na historical figure na in love daw kay Marie Antoinette. Parang gumabawa talaga siya ng sarili niyang historical fiction. Tapos umabot tayo sa pinaka-bizarre sa lahat, ang Martian cycle. Ay, ito yung paborito ko. Out of this world na talaga. Literal na out of this world kasi naglakbay siya sa Mars, tapos na-describe niya ng sobrang detalye yung itsura ng Mars, mga kulay rosas na langit, mga weird na sasakyan, pati itsura ng mga tao at bahay. Tapos hindi lang yun visual. Nagsalita siya at nagsulat sa isang totally invented na alien language. Yung tinatawag sa science na glossolalia. 'Di ba? Pero teka lang, kasi medyo mahirap-irap yung utak natin dyan. Paano ka makakapag-imbento ng buong language from scratch? May sarili pa siyang alphabet. Walang Google Translate noong 1894. Kung hindi siya nakapunta ng India, at obviously hindi siya nakapunta sa Mars, Paano na-generate ng brain niya yung ganong vocabulary at syntax, di ba? Dito pinasok ni Flournoy yung pinakamahalagang psychological theory niya sa libro, ang konseptong tinatawag na cryptomnesia. crypto meaning hidden, tapos mnesia meaning memory. So, hidden memory. Tama, it's the reappearance of hidden or forgotten memories. Kumbaga, nakaka-absorb tayo ng information from our surroundings nang hindi natin alam, tapos nakakalimutan natin sila consciously, pero kapag lumabas sila bigla under a trance or panaginip, pakilamdam natin, fresh idea siya o galing sa labas. Wait, sandali. Himayin natin yan. Gusto mong sabihin, lahat ng details sa Mars, yung alien language, tapos yung obscure Hindu prince, nakuha lang niya somewhere tapos nakalimutan niya? Paano niya nabuo yung Martian alphabet? Diyan mo makikita kung gaano katalino maglaro ang subconscious. Balikan natin yung childhood background ni Helene. Yung tatay niya, isa siyang Hungarian na sobrang galing sa mga languages. Polyglot yung tatay niya. Ah, kaya pala. Hay na laging exposed sa iba't ibang tunog, grammar rules at structure. Na-absorb niya subliminally. So parang nag-ipon yung utak niya ng mga building blocks. Parang mga pira-pirasong Lego mula sa iba't ibang languages over the years. Exactly. Tapos nung nasa malalim siyang trance, kung saan walang conscious logic na pumipigil sa kanya, pinagsama-sama nung subconscious niya yung mga legong yun para gumawa ng bagong wika. Grabe yung utak natin. In fact, nung sinuri ni Flournoy ng maigi yung wikang Martian ni Helene, nakita niya na yung syntax nito, yung mismong grammar rules at sentence structure,
ay halos kapareho lang ng French. Na mother tongue ni Helen. Oo, pinalitan lang niya yung mga salita ng bagong tunog na na-recycle niya mula sa mga narinig niya sa tatay niya. Ang galing ng utak maging master editor. Ganon din ba sa India story niya? Oo, na-trace ni Flournoy na yung specific names nung prince at nung fortress nabanggit pala sa isang lumang history book na minsan nang nahawakan at napasadahan ng basa ni Helen sa isang library ilang taon na ang nakakalipas. Nakalimutan lang ng conscious mind niya. Grabe yung filing system ng utak, no? Kaya naman pala, sobrang bilib si Helen na totoo yung spirits. Kasi para sa kanya, wala talaga siyang memory na nabasa niya yon. Hindi niya alam na nanggagaling lang din sa sarili niya. Isipin mo nga yan para sa sarili mo. Kailan mo ba huling na-experience yung cryptomnesia nang hindi mo namamalayan? Yung parang nag-pitch ka ng isang sobrang ganda at original na idea sa meeting sa work. Proud na proud ka. Tapos later on, marirealize mo, ay, wait, narinig ko pala to sa isang podcast 3 taon na nakakaraan. Ang utak natin talaga ang pinakamagaling mag-plagiarize nang hindi tayo nai-inform. At hindi lang pangimbento ng language, ginagawa to ng utak, ha? Based rin sa childhood niya, madalas daw siyang mag-isa, di ba? Oo, introvert siya. Bata pa lang. Mahilig siyang gumawa ng mga oriental designs at nagbuborda na parang kusang gumagalaw yung mga kamay niya. Shows a very active subconscious early on. Tapos may survival side pa tong hidden mind niya. Ginamit din to ng isip niya as protection. Yung tinatawag na teleological hallucinations. Oo, mga guni-guning may layuning protektahan siya. Ang creepy ng example niyan sa buhay niya. Kwento ko lang minsan daw umuwi si Ellen na may dalang halaman. Citronella yata yung pangalan. Pagkalagay niya sa kwarto, bigla siyang nakarinig ng malakas na sipol ng ibon from inside the room. Kahit walang ibon, Walang ibon. Parang nagwawan sa kanya. Tapos later on sa mga seance, nag-claim yung spirit guide niyang si Leopold na siya raw yung sumipol para i-warn si Ellen na nakakalason pala sa kanya yung amoy ng citronella na yon. pero psychologically speaking, hindi naman si Leopold o isang spirit yung sumipon. So part lang din siya ni Ellen. Oo, manifestasyon siya nung sariling subconscious ni Ellen. Nakaamoy yung katawan niya ng danger pero hindi niya ma-communicate sa conscious mind niya in a normal way. Kaya gumawa siya ng auditory hallucination, yung sipon. Grabe. Di ba may iba pa siyang visions na parang bodyguard? Kapag nararamdaman niyang nako-compromise yung kanyang pudor, yung kanyang kahiyaan o dibdidad, nakakakita siya ng lalaking nakasuot ng brown na damit monghe na may white cross. Para i-defend siya sa mga awkward situations. Tapos family trait din pala yung pagiging open sa ganito. Kasi yung nanay ni Helen, nakaranas din daw ng matinding premonitions. Bago mamatay yung isa niyang kapatid nung bata pa si Helen, nakakita daw ng anghel yung nanay niya. Kaya environment din talaga yung factor. Lumaki siya sa paligid na puno ng mystical and emotional weight. Kinolekta ng subconscious niya lahat yon. Yung mga anghel ng nanay niya, yung foreign sounds ng tatay niya, yung need niya ng comfort pag mag-isa siya. At pinagtagpi-tagpi lahat yon para gumawa ng safe spaces niya. Yes, ang galing! Kung titingnan natin yung naging biyahe natin from the start, nag-umpisa tayo sa isang mapanuring psychologist sa Geneva na na-stuck sa ethical dilemma. Paano pag-aralan yung tao nang hindi sinisira yung relationship nila? Tama. Tapos, nakita natin kung paano yung mismong pag-oobserba nag-force sa isip niya na pumasok sa malalim na trance at doon sa pinakatagong kwarto na yun, natuklasan natin yung Mars, yung India, yung Royal Palace sa France. Nagawa lang lahat ng mechanism ng cryptomnesia. Oo, hindi siya alien encounter. It was just the human brain compiling forgotten details and editing them into a brand new reality. At bakit ba mahalaga lahat ng to sa'yo na nakikinig ngayon? Oo nga, 'di ba? 1894 pa to. Well, isipin mo yung panahon natin ngayon. Hindi na tayo natutulog ng maayos, babad tayo kaka-scroll sa social media, sa mga videos, sa balita. We are drowning in information araw-araw. Yung kwento ni Helen reminds us na yung utak mo nag-iimbak yan ng mas maraming data kaysa sa naiisip mo consciously. Lihim siyang nagre-record.
Oo, yung mga sudden fears mo, yung mga weird na naiisip mo sa biyahe pa uwi, at especially yung mga panaginip mo sa gabi. Baka mga piraso lang yan ng mga nasagap mong videos or tweets na inaayos ng utak mo para i-process yung nararamdaman mo. Nakakatuwa at the same time, nakakakilabot isipin yan na lahat ng kailangan natin para lumikha ng isang buong universe nasa loob na pala natin. Kung si Helene Smith nakapag-imbento ng Martian language at sibilisasyon gamit lang yung fragmented memories from her childhood, Nagiiwan ito ng isang malaking tanong para sa atin ngayon. Kasi 'di ba, kung yung mismong pag-oobserba lang ni Flournoy noon sa isang kwarto ay sapat na para magtayo ng makapal na pader yung isip ni Helene at magtago sa isang trance, yung observer effect. paano pa kaya tayo ngayon? Sa isang mundo kung saan palagi tayong pinapanood, tinitignan tayo ng mga kamera, sinusuli tayo ng mga algorithms, tinatrack ng social media bawat galaw natin. Wow, oo nga, no? Ang tanong, gumagawa rin ba ng mas makakapal na pader yung sarili nating subconscious ngayon nang hindi natin alam anong klaseng lihim na wika o hidden world kaya ang patagong binubuo ng sarili mong isipan habang alam nitong pinapanood ka ng teknolohiya?